Senator Bongo at Attorney Salvador Panelo. Ano kayo, sinuswerte? Parang bina-blackmail nyo pa si President Bongbong Marcos. Sumobra na yata ang bilib nyo sa sarili ninyo na ang presidente pa ang yuyuko sa inyo at susunod sa gusto nyong mangyari bago kayo pumasok sa isang reconciliation with the President. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Natatawa na lang po kasi ako sa mga balitang nabasa ko. Nabasa ko ito sa bomboradio.com. PBBM, dapat ibalik muna sa Pilipinas si FPRRD para magkaroon ng reconciliation sa pagitan niya at ng pamilya Duterte. Nanindigan si dating presidential spokesperson Salvador Panelo na magkakaroon lamang ng reconciliation sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng pamilya Duterte kung maibabalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam, natanong si Panelo ukol sa naging pahayag ni Pangulong Marcos na bukas siyang makipagkasundo sa pamilya Duterte, kalakip ng pagnanais na maiwasan ang mga kaguluhan at maipalaganap ang pagkakaisa para sa katatagan ng bansa. Sagot ni Panelo, dapat ay maibalik muna sa Pilipinas ang dating Pangulo, lalo at maliwanag anyang iligal ang ginawang pag-aresto at tuluyang pagpapakulong sa kanya sa International Criminal Court Detention Facility sa Netherlands. Maaari rin anyang mangyari ang reconciliation kung tapat si Pangulong Marcos at kung matutugunan na niya ang maraming mga suliranin na kinakaharap ng bansa. Maalalang maraming matataas na opisyal ng bansa at mga organisasyon ang malugod na tumanggap sa naging pahayag ni Pangulong Marcos na nais niyang makipagkasundo sa lahat dahil sa ayaw umano niya ng gulo. Kabilang sa mga nagpahayag ng pagkalugod ay ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o yung CBCP, mga senador, kongresista at iba pa. Una ring inihayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang parehong sentimiento. Bagaman binatikos lamang ni Roque ang pahayag ni Pangulong Marcos, iginiit niyang kung makakahanap ng paraan si Pangulong Marcos na ilabas ang dating Pangulo sa detention facility ng ICC, ay maaari masimulan pa ang pagkakasundo. Wow! Talagang ang presidente pa dapat ang yumuko at kailangan sundin niya ang kondisyonis ninyo. Dapat daw ibalik muna ni President Bongbong Marcos si dating Pangulo, mailabas niya sa detention facility ng ICC at maibalik niya sa Pilipinas bago daw pumayag itong mga DDS dito na makipag-reconcile kay President Bongbong Marcos. Kung talaga daw na sincero si Pangulong Marcos, dapat ibigay ang kanilang hiling. Ano yan, blackmail, Salvador Panelo? Tandaan po natin, si President Bongbong Marcos ang nagbukas ng pintuan para kayo ay pumasok at makipag-reconcile. Tapos hihiling kayo ng isang napaka-imposibleng maaaring mangyari? O baka naman kasi ang ibig niyong sabihin, porke alam ninyo na parang suntok sa buwan na makauwi si dating Pangulo sa Pilipinas, meaning walang reconciliation na magaganap. Anong akala niyo sa presidente natin? Bobo? Tanga? Hindi nakikita ang inyong galawan? Sabi pa dito ni Panelo, isa pa sa kanyang kondisyon ay kung matutugunan ni President Marcos ang maraming mga suliranin na kinakaharap ng bansa. Tanungin po natin si Salvador Panelo, nagawa ba ni dating Pangulo na matugunan ang lahat ng problema nung siya ang nakaupo? Bago ka magbigay ng kondisyonis mo, tingnan mo muna kung ang iyong iniidolo ay natugunan ang lahat ng problema ng bansa. At bukod kay Harry Roque, kay Salvador Panelo, meron pa pong isang taga-Duterte camp ang sumigundo sa gustong mangyari ni Panelo. At yan po yung top-notcher sa nakaraang eleksyon. Na akala mo, porke siya ang number one, pwede na siyang mag-astang presidente. O kaya ay pwede niya nang diktahan si President Bongbong Marcos para pumayag ang kampo ng mga Duterte na makipag-reconcile kay President Bongbong Marcos. Sabi po dito sa balita,
Bongo, sa reconciliation ni PBBM, pabalikin nyo muna si Tatay Digong. Kita nyo na? Itong mga ibinoto ninyo, yung sinasabing Duterte Black ngayon sa Senado, na akala mo sila ang maghahari-arian sa bansa. Kumpirmado na ang kanilang pakay lang kaya gusto nilang bumalik sa pwesto sa Senado ay para maiuwi si former President. Kaya nga nagtayo pa sila ng Duterte Black sa Senado. May majority black, may minority black, may opposition, at may Duterte Black. Ang galing, no? Ang Duterte Black na hindi para magsilbi sa taong bayan, kundi para pagsilbihan ang kanilang puon na si Rodrigo Duterte. Meron tuloy nag-react sa gustong mangyari ni Bongo na ibalik muna si Digong bago sila pumayag makipag-reconcile. Sabi dito, sige Bongo, ibabalik namin yung killer mong tatay sa isa ring kondisyon. Ibalik nyo rin ang mga buhay na pinapatay ninyo noong panahon ng EJK na pinatupad ninyo. Yan ang tunay na reconciliation, Bongo. Sabi pa dito, masyado kang demanding. Ibalik? Bakit? Bakit ibabalik? Labas na ang Pilipinas sa kaso ng tatay mo. Sa ICC ka manawagan, wag dito. O, kita nyo itong mga taong ito, no? Sila pa ngayon ang may kondisyones, makikipagbati lang kami, basta ibalik ninyo si Tatay Digong dito sa Pilipinas, which is imposible pong mangyari. Ang gawin ni Bongo, ni Salvador Panelo, ni Harry Roque, total nasa dahig na itong si Harry Roque, unahan niya na. Medyo magparinig-rinig na siya sa ICC na kailangan ibalik ang tatay nila sa Pilipinas dahil humihiling si President Bongbong Marcos ng reconciliation. Total, nasa dahig na si Roque, dapat sumunod na itong si Bongo at si Salvador Panelo. Total, nagmamagaling kayo eh. Gusto niyo ipakita sa taong bayan na kayo na ang bida ngayon. Kayo ang dapat katakutan dahil meron na kayong Duterte Black sa Senado. At porke narinig ninyo sa kanyang podcast ni President Bongbong Marcos na kahit na anong gawin ninyo, sirain nyo siya, balahurain nyo siya, murahin nyo siya, hindi siya gaganti. Nakita ninyo na parang maamong tupa pa si President Bongbong Marcos, kaya sabi ninyo, aba, ito ang pagkakataon natin. Weak leader talaga yan si Bongbong Marcos. Hindi niya tayo kakayanin. Kaya bago tayo pumasok sa isang reconciliation, ito ang dapat niyang gawin. Ibalik niya si Tatay Digong sa Pilipinas. Ang galing ninyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, imposible itong hinihiling ni Bongo, ni Panelo at ni Harry Roque na ibalik si dating Pangulo sa bansa. It is next to impossible. So ang ibig sabihin ba, imposible rin magkaroon ng reconciliation? Ano ba akala nyo kay President Bongbong Marcos? Atat na atat makipag-reconcile sa inyo? Trabaho niya lang kasi yun eh. Kailangan niyang pagbuklo din ang buong Pilipinas. Hindi lang naman kayo eh. Hindi lang naman para sa inyong mga DDS ang hiling ni President Bongbong Marcos. Yan ay para sa lahat. Kahit na kayo ay oposisyon, pero ang inyong agenda ay para sa ikabubuti ng mga Pilipino, welcome kayo makipag-reconcile. Sinabi naman ni President Bongbong Marcos, kahit na magkaiba kayo ng paniniwala, basta ang inyong goal ay para sa Pilipinas, pwede kayo mag-usap. Gawin nyo ang trabaho nyo, gagawin ni President Bongbong ang trabaho niya, basta walang gulo. Tigilan nyo ang gulo. Yun ang hindi magawa ng mga DDS. Dahil ang sinabi ni President Bongbong Marcos, open siya sa reconciliation, basta wag kayong manggugulo. Hindi po pwede sa mga DDS yan. Nasa dugo po nila ang manggulo. Kaya nakita nyo yung tatay nila, umpisa pa lang ng kampanya, naninira na. Kasi noon pa lang, umpisa pa lang ng campaign period, yun po ang kanilang plano. Kung titignan ninyong mabuti ang mga naging kaganapan sa mundo ng politika, maaari nyong isipin. Tulad ko, yun din ang aking naisip. Oo nga, lumalabas na ang katotohanan na umpisa pa lang nasa plano nila na dapat masira nila si President Bongbong Marcos. Naiisip ko pa nga kaya inumpisahan sirain ni Rodrigo Duterte si Bongbong Marcos mula pa nung umpisa ng kampanya dahil kung sisirain nila ang imahe ni Bongbong Marcos, pwedeng hindi manalo si Bongbong at si Sara Duterte lang ang manalong vice-presidente. Pwedeng si Leni Robredo o si Isko Moreno o si Ping Lacson ang magpresidente basta si Sara Duterte ang maging vice-presidente.
Eh hindi, nanalo si Bongbong Marcos. So kailangan nilang ipagpatuloy yung paninira nila mula noong 2022 hanggang ngayon. Well, para sa akin, sariling obserbasyon, may naganap na hocus-pocus dito sa huling eleksyon. Yung kay Bongo, pwede siyang manalo talaga dahil sa Malasakit Center na akala ng mga Pilipino pondo o pera niya ang pinanggagalingan yan. Hindi po. Wala pong inilalabas kahit na 5 duling yan si Bongo pagdating sa Malasakit. Ang mga Malasakit Centers po ay funded by the government. At yung pagkakapanalo ni Bato de la Rosa at naging number 3 pa siya, ay malaki pong palaisipan yan. Pero tulad yan ng sinabi ko, para sa akin, ang Diyos ang nagtatalaga kung sino man ang magiging leader natin. At kung may nangyari mang anomalya dyan, Diyos na po ang magtatama niyan. So titingnan din natin si Bato de la Rosa at si Bongo kung ang mga galawan nila ay para sa bansa, para sa interes ng mga Pilipino at hindi para sa interes ni Rodrigo Duterte at ng pamilya niya. Ngayon pa lang nakikita na natin nagtayo sila ng Duterte Block para harangin ang conviction ni Sara Duterte sa paparating na impeachment trial. Tapos ngayon, para sila ay makiisa, kailangan mo nang pabalikin ni PBBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ngayon, ano masasabi ninyo? Yung mga bumoto kay Bongo, kay Rodante Marcoleta, kay Bato de la Rosa, yan po ang mga inihalal ninyo. Mga senador na magsisilbi para sa isang pamilya lamang. Hindi po para sa buong Pilipinas. Magising-gising na kayo. Panahon pala ng kampanya, sinasabi na nila, dapat silang manalo para harangin ang impeachment ni Sara Duterte. Para kapag sila ang manalo, acquitted kagad si VP Sara. Tapos ngayon, matapos ng podcast ni President Bongbong Marcos, nagsulputan ang mga DDS, pinalilitaw nila na mahina si President Bongbong Marcos dahil natakot siya sa sinabi ni Sara Duterte na gusto nitong magkaroon ng bloodbath. Gusto nitong dumaloy ang dugo sa Senado. Natakot daw si President Bongbong Marcos. Kaya ito lumabas sa social media at humihingi ng reconciliation. Kaya para sa akin, itong hiling nila, itong impossible dream nila, wala pong mangyayaring reconciliation. Binuksan ni President Bongbong Marcos ang kanyang pintuan para kayo ay makipagkaisa. Pero siyempre, sinabi naman ni President Bongbong Marcos, tigilan ninyo ang panggugulo. Obviously, ang kampo ng mga DDS hindi po titigil sa panggugulo. Okay yan. Para sa amin, mga pro-government, mga loyalista, ayaw naman din namin talagang makipagbati sa inyo. Dahil sobra-sobra na ang panggugulong ginawa ninyo. Yung kay President Bongbong Marcos, impossible dream din yung sinasabi niyang reconciliation. Dahil ang sabi niya, open siya sa reconciliation, basta tigilan ninyo ang panggugulo na alam natin na hindi mangyayari dahil ayaw nyo ng katahimikan. Gusto nyo kasi hanggang sa huli, makita ng taong bayan na magulo ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Pero hindi po bobo at tanga ang mga Pilipino. Dahil alam namin na kaya gumulo ang Pilipinas ay dahil sa inyong mga DDS at dahil sa pamilya Duterte. So kung ayaw nyo ng reconciliation, ayaw nyo magkabati, mas ayaw po namin. At kung ang akala ninyo ay nagpakita ng kahinaan si President Bongbong Marcos nung siya ay humingi ng reconciliation, hintayin na lang po natin ang susunod na kabanata. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.